sa Eastern Samar, merong poso na ang inilalabas hindi malinis na tubig, kundi misteryosong pulang likido na parang dugo. Sa isang tahimik na barangay sa Salcedo, Eastern Samar, may isang pangyayari na biglang nagpabago sa lahat. Yan, KMJS tayo ngayon mga perks. Habang nagbubomba kami ng kapatid ko yan, may nagsisilabasan po yan. Sa paligid nito, parang may nagkalat na bakas ng karahasan. At ang mas nakakatindig balahibo, ang parang dugong ito nang galing daw mismo sa poso. Ayan, kanina pa kami bomba ng kapatid ko. Di pa rin nauubos. Oy! Ano ang pilit na lumalabas o kumakatas mula sa ilalim ng lupa na nagdudulot sa kanila ngayon ng pangamba? Di pa rin nauubos. Ang poso matatagpuan sa likod ng boarding house na ito sa barangay na Paraan na pagmamay-ari ng pamilya ni Gail. Umaga nitong May 19, nang una raw nadiskubre ni Gail ang pulang likido sa poso. Unang pump ko ng puso, matigas. Tapos walang lumalabas. Pangatlo may lumabas. Ayan. Kulay pula yung likido. Nagulat ako, tumayo yung balahibo ko. Yung amoy naman niya ay parang malangsang isda tapos yung tapang ng ng kalawang. Akala ko po talaga dugo. Ang poso, mahigit isang dekada na raw na ginagamit ng mga tenant ni Gail. Nakatenga na lang po siya. Ayan. Pero mula raw nung kumalat ang balita na ang lumalabas dito, hindi tubig, kundi parang dugo. Wala na raw naglalakas loob na magbomba rito. Hindi na po namin ginamit kasi nakakatakot na rin po. Umiigib kami, doon kami sa Sapa. Yun nga lang, babiyahe kami papunta doon. Noon pa man, may mga kakatuwang karanasan na raw si Gail sa paligid ng poso. Bali dito po siya dati. Inilipat lang siya, sobrang lalim. Madalas po kami nag-iigib hating gabi at saka sa madaling araw. Meron pa akong nararamdaman dito na may nakatingin sa'yo, may nagbabantay. Tumatay yung balahibo ko po. Parang nasa likod mo lang, parang hindi nadaan-daanan. Hanggang sa parang mas tumindi raw ang mga pagpaparamdam. Yung unang beses ko po nakita is dito po sa bandang ito. Babae po, pale skin, puti yung damit. Nagulat ako, di ako nakagalaw. Gusto kong sumigaw, di ako nakasigaw. Pagkamulat ng mata ko, nawala na. Nagkaroon po dito ng power shortage. So kinuha ko yung flashlight para ilawan ko yung bahay namin. Nagulat ako, biglang namatay muna. Tapos pinukpok ko, ayun, na-open. Nung pagkatutok ko po sa harapan ng bahay namin, andun na yun, nasa itaas na, lumulutang. Maging ang kanya raw mga tenant, may mga hindi rin maipaliwanag na karanasan. Yung iba, nagsisilpatan na ng uupahan. Isa sa mga napaal sa balutan, ang dati nilang boarder na si Ambert. Matulog ako, nakarinig ako ng mga footstep. Tapos parang may nag-iigib. Sinubukan kong lumabas. Tapos tinitingnan ko sa labas, wala namang tao. Pakiramdam daw ni Ambert ang di umano nagpaparamdam na kaluluwa sa poso. Sinusundan din daw siya. Ang pruweba, ang litratong ito, nakuha sa eskwelahan ni na Ambert. Ilang metro lang ang layo mula sa poso.
Yung isang classmate ko, napansin niya na may babae dun sa likod. Sa litrato, makikita ang isa sa makaklase ni Ambert. Sa likod nito, kapansin-pansin ang isang parang imahe ng babae na may mahabang buhok. Nagulat din kami kasi kami lang naman nandun. May pagkahawig sila nung dito sa may boarding house. Ganon kasi ang ano niya, kalahati lang yung mukha na nakikita. At nang nakita ni Gail ang litrato, nagkakutob siya kung sino ito. Walang iba kundi ang di umano dati nilang boarder. Nagdadalang tao po siya, nag-suicide. Baka di po siguro natatahimik. Hinanap ng aming team ang pamilya ng dating boarder hanggang sa nakarating sila sa kabilang barangay. Makikilala nga ba niya ang nakunang imahe ng babae sa litrato? Naiiyak ako pag naaalala ko siya. Sa pagsusuri ng mga tiga-DENR at ng isang private water testing laboratory sa Poso, ano kaya ang kanilang matutuklasan? Batay po sa nakuha naming water sample today, ang resulta po ay May bumabalik ba sa lugar na hindi na dapat binabalikan? At kung hindi ito aksidente, ano ang pilit na ipinaparamdam? Cease to believe. Bubulwak ang mga kasagutan sa aming pagbabalik. Ang lumalabas sa posong ito sa Eastern Samar, hindi malinaw na tubig, kundi parang dugo. Ayan. Kanina pa kami bumba ng kapatid ko. Di pa rin nauubos. Ang inilabas na parang kulay dugo ng poso. Para kay Gail at sa kanyang mga tenant, maaaring may kaugnayan di umano sa kaluluwang matagal na raw nagpaparamdam sa boarding house. Nagdadalang tao po siya, nag-suicide. Baka di po siguro natatahimik. Dito sa barangay Kagaot, nakilala ng aming team si Teresita, ina ni Clara. Hindi niya tunay na pangalan na siyang dating boarder ni Gail, si Clara. Nag-aaral pa raw noon ng kolehiyo nang nangupahan sa boarding house. Hindi ko po alam na kung totoo yun, nabuntis. Nagbigti doon sa boarding house po niya. Iiyak ako pag naaalala ko siya. Pangarap kong makatapos yun ng pag-aaral. Kaya nagsisikap kaming mga magulang. Kaya lang, wala akong magagawa. Ipinakita rin namin ang litrato na kuha ni na Ambert. Hawig ba nung anak ninyo, Nay? Opo. Hawig po ni Opo. But based on my observation, there's a big chance that this photo is edited or manipulated. Kaya siguro madali siyang nag-blend because of the pixelation. Gagawin lang yun, parang imposible. Hindi naman to intention para manakot o takutin kayo. Ang ano lang dito is ikwento yung mga karanasan na nangyari naman talaga sa totoong buhay. Ang mga tao naniniwala sa paramdam dahil sila mismo ay hindi nila maipaliwanag bakit ba nangyari ang mga bagay na ito. At dahil sa mga bagay na ito, sila ay naligalig, sila ay nalilito. At ang kasagutan ay makikita doon sa paranormal. Pero ang mahalagang tanong ngayon, ano ba talaga ang pulang likidong lumabas sa poso? Nitong Huwebes, sinuri ng mga kawani ng Environmental Management Bureau ng DENR ang tubig mula sa poso. Kikita nyo po is wala nang kulay pula na likido pero yung bula andyan pa din po. Nagsagawa sila ng heavy chemical test at pH level test para malaman ang kalidad ng tubig. Ang pH na nakuha is 7.48 which is considered as nasa range na neutral. Water talaga siya. Nagsagawa rin ng hiwalay na physical and chemical test nitong Biyernes ang isang private water testing laboratory para malaman kung bakit kulay pula ang lumabas na likido sa poso. Lumabas na meron siyang coliform bacteria. Hindi siya fit for drinking. Base sa lab results din, ang water ay acidic. Kung ngayon ay may metal pipes na gawa sa iron at hindi ginamit ng matagal, malamang malulusaw niya or mako-corrode niya yung mga iron pipes dun sa deep well. Habang tumatagal, dumadami or na-concentrate yung iron. Kaya nung ginamit nila after 1 week, pag flush nila ng water, biglang pulang-pula yung kulay. Iron is naturally natatagpuan naman sa water. Pero once ito ay nag-combine sa oxygen or sa mga ibang substances, minsan
i-intensify yung kulay niya. Hindi intense orange siya, nagre-red, or nagkukulay siyang parang blood. Yung pagkapula ng water ay pwedeng maiwasan kung papalitan yung mga pipes. Pwedeng gumamit ng filtration. Nakukuha yung red coloration. Kasi nga, sa Salcedo, sa barangay na Apraan, sa taas niya, malawak ang red soil profile o laterite. Kung makikita natin sa taas na lugar niya, malaki ang coverage ng laterite o red soil profile. Baka may magsabi, baka naman may nilagay lang silang something na liquid dyan sa may poso. Parang imposible po kasi kung nilagyan ng likido, ilalabas po yan kagad kasi hindi po papasok yung tubig. Masaya po ako, may resulta na po na hindi po siya dugo. Yan, KMJs tayo ngayon mga perks. Ang misteryo ng parang kulay dugong tubig sa poso, ngayon crystal clear. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.